Eksaktong 11 p.m., isang oras matapos umalis ang barko, sumabog ang bomba, nagliyab ang apoy, kumalat ang usok, at nagsimulang magpanik ang mga tao. Ang amoy ng pulbura ay sumama sa makapal na itim na usok na bumalot sa tourist section. Ang mga pasahero nagising hindi dahil sa alon, kundi sa sigaw at sunog. Pero mas nakakakilabot pa ang nangyari pagkatapos. Alam ng kapitan, si Seferino Manzo, na hindi aksidente ito. Alam niya ang amoy, alam niya ang lokasyon, sabotahe ito. Pero hindi siya nag-utos ng abandon ship. Hanggang makalipas ang 2 oras at kalahati, habang lumalaganap ang apoy, habang nakakulong ang mga tao sa ilalim, isipin mo, 150 minuto. Sa panahong iyon, may mga taong tumatalon na sa dagat, sunog ang mukha, desperado. Ang iba, nahihirapan huminga sa masisikip na pasilyo. Dumating ang mga bangka ng Coast Guard, mga helicopter, at maging maliliit na fishing boats para magligtas. Pero para sa marami, huli na ang lahat.